isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaligan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misa ngayon para sa mahal na Birhen Maria at ng ating pong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay naroon sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine, Syria, at Sudan. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kay dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatagos sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalingitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinuksod siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay
ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Isus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya na napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Isus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Isus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Isus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa pangkaraniwang linggo tayo at Sabado, ngunit damang-dama pa rin natin ang init at diwa ng ating kapistahan sa Nazareno. Kaya po, atin pong napakinggan ngayon ang mga napakagandang tagpo tungkol, una sa lahat, sa tunay na misyon ng Panginoon na pagliligtas at upang tawagin ang mga makasalanan sa pagbabalik loob. Sa atin pong unang pagbasa, atin pong natunghayan
mula sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 4, verso 12 hanggang 16, na tayong lahat ay iniligtas po ng Panginoon sapagkat talastas ng Panginoon na dakilang saserdote ang ating mga puso at siya ay sinubok o tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Kaya tayo ay tinatawag na sumunod sa Kanya. At kinakailangan natin, ayon pa sa ating salmo, ang Espiritu Santo na siyang bumubuhay sa salita ng Diyos sa ating mga puso. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 17, ang ating Panginoon ay pumunta sa baybayin ng Galilee, Lake Galilee o Lawa ng Galilea, at tinawag niya si Levi na maging apostol. At nag-alay ito ng salo-salo. Nandun ang ating Panginoon, nandun yung kaibigan ni Levi, at si Levi ay taga-paningil ng buwis o isang publikano, kaya dumating ang mga publikano at mga makasalanan. Ang mga publikano, sila po yung sumisingil ng buwis, hindi po para sa mga Israelita, ito po ay para sa Roman Empire, kaya tinuturing sila automatic na mga taksil at mga makasalanan. Kaya kapag mayroong publikano, makasalanan na. Kapag kasama nila, mga makasalanan na. Kaya ngayon, sa ating Ebanghelyo, pinuna ng isang eskriba ang ating Panginoong Hesus at bakit nakisalo siya sa mga publikano at mga makasalanan. Ang ating Panginoon tumpak po ang kanyang tugon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 17, at sinasabi niya, hindi nangangailangan na manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga nagkukunyaring banal. Mayroon kasing mga tao nagkukunyari na sila ay perpekto, na sila ay tama, at nagbabantay sa iba. Ito yung mga eskriba. Kaya ang panawagan ng ating Panginoon, una sa lahat, ay ang kanyang misyon ay kaligtasan para sa lahat. At upang maligtas ang lahat, kanya pong tawagin ang mga makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong tao na perpekto. Diyos lang ang perpekto. Tayong lahat ay marupok, tayong lahat ay nagkasala, at dahil dito, nangailangan tayo ng pagbabalik loob. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon ngayon, na tinatawag niya ang mga makasalanan. Sa salita ng ating Panginoon, ang pagtawag sa mga makasalanan ay kara lahutim. Lahutim, plural, mga makasalanan. At makita po natin, ito ay 44 na bisis na ulit sa Biblia. At sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang atin pong bagong tipan, ang New Testament, ay sa Koinoko na Grigo, original na pagkasulat. Sa Koinoko na Grigo, ito po ay Kalistitos Amartulos, na nasali naman sa Latin, Vocari Peccatoris. Sa English, to call sinners. Sa ating salita, tawagin ang mga makasalanan. Ang pagtawag sa mga makasalanan para sa mga Hebreo, ito yung tinatawag na tsuba. Tsuba ay salita ng ating Panginoon, Aramaiko, Hebreo, na ang ibig sabihin, babalik sa Diyos. Na sa salitang Koinoko na Grigo sa bagong tipan, ito ay mitanya. Mitanya, pagbabalik loob. At sa English naman, conversion, sa ating salita, pagbabalik loob. Kaya ito yung panawagan ng ating Panginoon na tayo ay magbabalik loob
at magbago. At binayaran niya ng napakalaking at napakahirap na pagbayad. Naghihirap siya sa cross. Namatay sa cross. Nagbubo ng dugo upang tayo ay kanyang iligtas. At kung maligtas, dahil tayo nagbalik loob, tayo'y magmana sa buhay na walang hanggan kasama niya sa kalangitan. Yun pong gustong makapunta sa langit. Pumalakpak ng malakas kung gusto natin pupunta sa langit. At salamat sa ating pong Isus Nazareno kapag tayo magbalik loob, kapag tayo'y magbabago, kapag tayo'y tumuwid sa ating buhay at tumatalima sa kalooban ng ating Panginoon, tayo ay mapunta nga sa langit. Ano ang una nating kailangan? Ang una nating kailangan, una sa lahat, kilalanin natin ang Diyos. Ibig sabihin, tanggapin ang Diyos, kilalanin siya, at sundin siya. Kapag kinikilala natin ang Diyos, daan na po yan sa tunay na pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. Pagsisihan po natin at talikdan ang ating mga kasalanan upang tayo'y maglalakad na sa matuwid na daan. Kapag kahit nagsisisi, magbabago tayo, gaano man kabigat kalaki ang ating nagawa, yan ay pantayan ng Diyos ng kanyang napakadakilang habag at awa sa atin upang tayo patawarin niya, upang tayo linisin niya, upang tayo ay mapas sa Kanya. Pangatlo, ang mabuhay na matuwid at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ito yung tatlo na paraan upang tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Madali pong sabihin natin na tumatalima sa Kanya, pinakapakahirap po. Sa modernong panahon, nangunguna pa rin ang kayamanan at pagnanais nito. Nangunguna pa rin ang kapangyarihang makasanlibutan o pangpolitikal na makapangyarihan. At ito ang laging pinag-usapan, lalo't malapit na ang halalan. At laging nangunguna sa atin yung mga matatanyag, yung mga uso, yung mga bagay sa ngayon, mga moderno na gadgets, mga panibagong app sa computer, sa cellphone at iba pang mga gadgets, mga panibagong bagay, at nakalimutan na natin ang mga mahalaga o ang mga esensyal na walang iba kundi ang ating pagkilala sa Diyos, ang ating pagbabalik loob, at ang ating pagsabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nag-antay lang po sa atin na magbalik loob. Ang Diyos ay nag-antay po sa atin na papasukin siya sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, saan man tayo naroon. Kapag binuksan po natin ang Panginoon at siyang mga Panginoon sa buong buhay natin, siya at siya na ang siyang magbigay liwanag, siya at siya na ang ating gabay, siya na ang ating lakas, siya na ang ating kapangyarihan, siya na ang tunay na gabay, siya na ang ating tunguhin sa malitsabi, siya na ang kahulugan ng ating buhay. At dahil dito, siya na ang sentro ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung ang Panginoon ay siyang sentro ng ating buhay at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman, hindi tayo iwanan ng Diyos. Gusto niya na tayo magbalik loob, na tayo ay mamuhay sa Kanyang buhay, sa Kanyang ebanghelyo at sa Kanyang pag-ibig, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob,
ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga yumao naway makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayin mo ang mga pag-iisip na mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang lumang kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay yung marapatin ngayong paunlakan. Pagundangan dito, mapasami nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay yung pagbigyan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinintulot,
na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang hel si awit ng papuri siya humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang dawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyang galang ng katawan ng Kristo. Amen. Para sa lahat ng magtatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, ang ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabumbuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos at tatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan ito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili, bunayang magdusayari sakit, anong tamis o kaigaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilingan may kumuli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong
kapanatagan, tanan kong dusa at hilahin, lubos ng kapagkat ito'y kaparaanan na mag-uugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may publi. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Kaya't ako'y iyong hayaang magtiis at magdanas ng paghahati at lamig sa gitna ng kadiliman, sa pag-iisay ng na sa piling mo lamang naroon ang kaligayahan. O Jesus ko minamahal, pagkait ka't inumin napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan makubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus ko minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapantinihan may hubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information card katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numero 0927-819-5959 para sa karagdagan impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga paalala sa mga nagsisimba,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dampana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hiniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pagkikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church so makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong at inyong pagpapahayag ng pag-ibig sa ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng ugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon na magbabago o magbalik loob at babalik sa Kanya. Naway, buksan natin ang ating mga puso at ang Panginoon ang siyang magiging pumapanginoon sa buhay natin. Ngayon na po ang pumabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inihag mo siya ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon magpasola hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.